ito naman, panoorin natin, Jules, no, sa tutok kalikasan, ang Kaseknan River. Kaya mga boss, panoorin nyo to. Water is the source of all life. Kaya nga naman maging ang pinakamalaking bahagi ng mundo ay binubuo ng katubigan. Mula sa dagat, ilog, o maging ang maliliit na anyo ng tubig ay mapagkukuhanan ng pangkabuhayan. Pero ano ang inyong gagawin kung ang tubig na pinagkukuhanan mo ng yaman ay nawalan na ng buhay? Ang ilog na dating daluyan ng kabuhayan ay tuluyan ng huminto ang pag-agos. Ito ang Kaseknan River, isang ilog kung saan pinagkukuhanan ng yaman ng mga residente rito. Partikular na ang tribo na kung tawagin ay mga bugkalot. Dating sagana sa iba't ibang uri ng isda at ginagamit na irigasyon sa kanilang mga pananim, ay tila isa na lamang malaking kanal na unti-unting natutuyuan ng tubig. As per history kasi, para sa buhay naming mga tribo, itong ilog ng Kaseknan at sa Taan ay dito talaga ang main source ng aming livelihood. Napakaraming fish species na nandito ngayon. To mention some, kasama na dito yung ludong or yung tinatawag na fresh salmon, na yun yung pinakamahal na isda as of now, na ang present market value as of today is 5,000 per kilo, I think. So with that extinction siguro, or with the total ng pagkawala noon, ay talagang nawala na yung hanap buhay ng katribo natin. Imagine kung ang isang pamilya, kung hindi nasira yung habitat ng mga isda na yan at nakapag fishing sila, na makahuli ng at least 3 kilo sa isang fishing time, edi maliwanag, meron na silang 1,500 na support na good for 1 week nila, di ba? At dahil nga sa paghinto ng agos ng tubig dito, ay pinamumugaran na ito ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue at malaria. Environmentally, marami na po ang species or buhay ilang na tinatawag, na kung titingnan po natin, mahalagang mga buhay yan. How much more yung mga tao na nandoon sa along the river banks. Dito lang sa barangay na ito, as per report ni Barangay Captain Tini Gabugin, mayroon na pong 14 na naitalang namatay because of malaria. Kaya nga po itong mga pan na nakikita natin na ito po ay talagang matagal ng stock, na maaring hindi siguro matuyo-tuyo dahil yan ay talagang matagal ng stock. So yung mga stock na yan naging parang spawning ng mga mosquitoes, na it so happen na malaria pa naman ang mga nakarating dito. Mayroon pa namang natitirang lugar sa ilog kung saan may tubig. At ito ngayon ay nagsisilbing isang mumunting paliguan para sa mga bata. Ngunit maroon na rin ang mga parating ito at maaari pang magdala ng sakit kapag hinayaan lamang. Ito po ang junction ng Kaseknan at sa Taan, yung kanina pinuntahan po natin. Ito po yung dating Taan River, na malaking ilog po dati, na makikita natin ngayon, sapa na po, sapa na lang. And itong kabila naman, ito yung galing sa seepage ng Kaseknan Dam intake. Ito na lang. Dati napakaluwang po nito. Makikita mo yung magkabilang dulo nitong riverbank, umaabot dyan ang ilog. Ang ilog ng Kaseknan ay umaagos mula sa Nueva Vizcaya hanggang sa bayan nagtipunan siya ng Quirino, at maging ang mga taong naninirahan dito ay apektado rin. Directly affected yung municipality of Alfonso Castañeda, itong particular na barangay Pilaway, and then yung municipality of Nagtipunan, particularly yung barangay Matmat, and Wasid, San Pugo, and then the other going down. Hindi lang kaming mga tribo na nagmamay-ari nitong kalikasan na ito, kundi pati na rin yung mga habitat na nabubuhay doon sa downstream nitong ilog, talagang nangamatay na. So that is environmental issue na kung saan hindi dapat pagkakibit-balikat lang. Magmasid, makialam, at makisa.
At laging tandaan na ang pag-iingat ng kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan. Sa ngalan po ni Haji Kaaminyo, ako po si Francel Festin para sa Tutok Kalikasan.